Pinangunahan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ang technical briefing on the Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ito ay bilang tugon sa rekomendasyon ng Regional Interagency Technical Committee o RIATC for CFIDP Region 2 upang palakasin ang information dissemination at stakeholder engagement sa Region 2. Sa kabila ng geographical location at limitadong access sa transportasyon, mas inilapit sa mga coconut farmer ng Calayan ang mga programa, serbisyo at oportunidad ng pamahalaan sa pamamagitan ng technical briefing on the Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ayon sa Philippine Coconut Authority o PCA, ang Calayan ay isa sa mga coconut producing municipalities sa rehiyon na may tinatayang 500 coconut farmers na rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Gayunman, nananatiling hamon para sa ilang magsasaka at stakeholders sa isla ang access sa napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at bagong interbensyon para sa industriya ng nyog. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng malinaw at komprehensibong impormasyon ng mga coconut farmer, lokal na opisyal, agricultural extension workers at iba pang industry stakeholders hinggil sa mga programa, proyekto, serbisyo at interbensyon na maaaring makuha sa ilalim ng CFIDP. Ipinakilala ng iba't ibang CFIDP implementing agencies ang kanilang mga programa at serbisyo. Kabilang dito ang PCA, DA High Value Crops Development Program o DA-HVCDP, Bureau of Animal Industry, Department of Public Works and Highways o DPWH, Cooperative Development Authority o CDA at Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Honorable Joseph Leopis, Municipal Mayor of Calayan, na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa kanilang bayan ang produksyon ng kopra, ngunit malaking hamon para sa mga magsasaka ang mababang farm gate price. Ayon sa alkalde, umaabot lamang sa 15 pesos hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng kopra na kanilang naibibenta sa mga middleman, dahilan upang lumiit ang kita ng mga magsasaka. Dahil dito, umaasa siyang magsisilbing daan ng technical briefing upang mas mapalawak ang access ng mga farmer sa mga programa ng pamahalaan mula sa pagpapataas ng kalidad ng produkto at farm diversification hanggang sa pagkakaroon ng mas matibay na market linkages. Samantala, sa pamamagitan ng audiovisual presentations na ipabatid din ng Department of Trade and Industry, Philippine Crop Insurance Corporation at Commission on Higher Education ang kanilang mga programa para sa coconut farmers at iba pang stakeholders. Hindi lamang impormasyon ang naiuwi ng mga kalahok mula sa aktibidad. Isa sa pinakamahalagang accomplishment ng technical briefing ang pagkakabuo at pagkakaorganisa ng Calayan Coconut Farmers Cooperative. Sa tulong ng Cooperative Development Authority, isinagawa ang pre-registration ng samahan at ang pagpili ng kanilang interim officers, isang mahalagang unang hakbang tungo sa formal na pagkakaisa ng mga coconut farmer at sa mas malaking oportunidad na makapag-avail ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa isla ng Calayan upang maipakilala ang mga programa at serbisyo para sa mga magnunyog. Sa Open Forum, aktibong nakipag-ugnayan ng mga kalahok sa mga kinatawan ng implementing agencies upang linawin ang eligibility requirements, application procedures at iba pang kinakailangan upang makakuha ng government assistance. Sa kabuuan, naging higit pa sa isang technical briefing ang aktibidad sa Calayan. Naging tulay ito upang mailapit ang impormasyon, serbisyo at mga oportunidad sa mga magsasakang nasa isla at higit sa lahat upang simulan ang pagbuo ng isang mas organisadong coconut farming community. Sa harap ng mababang presyo ng kopra at iba pang hamon sa industriya, malinaw ang mensahe ng mga magsasaka sa Calayan. Mas kailangan ngayon ang pagkakaisa, sapat na kaalaman at akses sa tamang suporta. At sa pagkakabuo ng Calayan Coconut Farmers Cooperative, isang mahalagang hakbang na ang kanilang naisagawa mula sa pagiging magkakahiwalay na magsasaka tungo sa isang organisasyong maaaring maging mas malakas na katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng mas matatag, produktibo at kompetitibong industriya ng nyog sa Calayan. Para sa Balitang ETI2, ako si Jolina Sanchez, Balitang Agri.